Sa mga gubat or mga masusukal na lugar, yon meron dong kapre, meron din dong mga tikbalang, may mga ganong tipo. Tapos, usually sila kasi nililigaw nila yung mga tao sa yung mga direksyon ng tao. Diba yung iba sabi nila, pag nawawala, ganyan, kailangan baliktarin mo yung damit mo. Baliktarin yung damit mo, Yes, tama. yeah. Tapos, kasi parang they're known para laruin yung mga tao. Pero parang playtime lang yan. Pwedeng Nanloloko-loko ganon. lang sila. Pwedeng nanloloko, yeah. Para siguro to protect where they live. Kasi dito sa Pilipinas, actually marami tayong mga tinatawag na mythical creatures or yung mga, sabihin natin, yung mga aswang, ganyan, manananggal. Medyo discuss ko isa-isa. Yung aswang, generic term siya for yung mga vampira, manananggal, yung mga nangangain ng tao. Okay. Yun. Umbrella term? Yeah, yung manananggal kasi, di ba, as we know, nahati siya, di ba? Paggabi, ma-attack siya paggabi, yung upper body niya is, lumilipad. yun, parang lumilipad, parang bat. Tapos, meron siyang, pag nangangain siya ng tao, lumalabas yung very mahaba na ano niya. Dila. Na dila. Na usually, yun nga, ang target, yung mga Baby. baby. Kasi yung sa fetus, kaya buntis, yung puso. Yun yung parang nagsusustain sa kanila, yung parang fresh blood. Tapos vulnerable yung lower half nila kasi nga sa mga nakikita natin, di ba? Salt, tapos Lalagyan ng asin. bawang. Yun yung Yes. makakapagpaano sa kanila. Hindi na makakabalik yun. Kasi yung salt actually meron siyang property na nakakapag-drive away ng spirit. Yung ibang ano naman natin, meron din tayong tinatawag na Yung tikbalang, anong ginagawa nila? Like, ano yung purpose nila? tikbalang, nasa gubat lang din sila. And, Hindi naman sila nananakit. actually, nambubuntis sila ng tao para magparami. Meron din naman tayong tinatawag na mga mangkukulam. As we know, yun yung mga nagkakas na mga spells. Mga witch naman yan. Witch, yeah. And warlock. And meron din namang mambabarang. Iba pa yun? Iba pa yun. Mas intense Oo, mas intense yung mamabarang. Tama ka. Kasi yun yung mga, gumagawa sila ng mga ritual, tapos nagpapakawala sila ng mga insekto. Kaya usually yung mga, sa mga tao na lumalabas, mga nilalabas na ng mga kung ano. Yes. Tapos sa mga kagubatan, usong-uso din yung maririnig natin yung nuno sa punso. Yes! Parang mabait sila. O impression ko lang Huwag mo ba yun? lang tatamaan. Yeah, Yung bahay nila. Parang sinabi ni Miss Valerie kanina, nagiging territorial sila. So, minsan yung nuno na pwedeng magdala sa atin either ng luck or kamalasan. Yung tiyanak, narinig nyo na rin yung tiyanak. Baby. Mga baby na tiyanak? Yeah. Yung mga ano naman yun, yung mga namamatay ng hindi nabibinyagan. Yung mga, syempre, baby pa lang, tapos hindi nabibinyagan. So, kumbaga parang hindi sila na-bless. So, parang ang belief is napupunta sila sa isang sort of hell na. So, nagiging evil na tatransform sila sa evil spirit, parang gano'n. Ang tawag dito, ano pa ba aside from, let's say, garlic tsaka asin, yung general protection that we can have around us against ito mga elementals? Actually, yung pinaka is dasal, no? Uh-huh. And syempre, yung to avoid na mismo na huwag ka na maglalabas paggabi, lalo na kapag usually Hindi mo pag kilala yung probinsya lugar. kasi, oo, pag hindi ka familiar, yung mga ibang spirits kasi or ang target nila, syempre yung mga parang inosente or hindi talaga familiar, di ba? Kasi hindi sila aware. I-add ko lang, meron din tinatawag na batibat or bangungot. Yung nagkakos ng bangungot, di ba yung sabi nila kapag yung parang natutulog tayo, tapos mabigat. Yes. Oo, yes. ang tawag doon batibat. Batibat. Batibat, it's an old, parang old fat woman na parang yun daw yung dumadagan sa atin sa chest. Kaya parang feeling natin na suffocate. I've experienced something like that. Mabigat talaga. Tapos ba't niya ginagawa yun? Usually, yung mga yon, mga batibat, natutulog sila or nagre-reside sila sa isang puno na malapit. So usually, kung sino man yung malapit doon, parang yun yung natitipuhan nila na. Pero may isang technique akong ginagawa na pag bangungot or mas mapanaginip, ginagawa ko to bata pa ako. Para maka-escape from your bad dream. Yung toe natin, kunyari ito yung sa toe. Big toe. Yeah, lalo na sa right, ako kasi ginagawa ko yun noon pa. Yung pag-feeling mo, dun sa panaginip mo, gusto mo na makatakas, yung babaliin mong ganyan. Kailangan talaga mapagalaw mo siya. Ganon siya. Kasi ito, yung right toe natin, parang may portal of exit siya to third dimension or reality.
And yun nga, sabi ng iba, wiggle your toes daw or ano. Pero sa akin specifically, right The toe right talaga. Pag ginumanan siya, parang babaliin Pag mo. binali mo siya, gising ka na nun. Okay, thank you po. Thank you, Maya.